Kakapasok lang, Diyos ko, breaking news. Norm Miswari kumanta, umalma na, press PBBM nagulantang sa balita. Ito na, si Miswari naman, no? Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay News PH at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Kung ipakita sa inyo itong itong article from an article from SMNI, basahin natin. Sabi dito, ito si Chairman Ulamit, si Asis Ulamit, tapos ito si Chairman MNLF Chairman Norm Miswari. At syempre kilala niyo ito si President Bangag, Ang sabi dito, tinawag daw si Marcos admin na traidor matapos makonvict sa kasong graft si MNLF Chairman Norm Miswari. So, inendorso ng MNLF Chairman si Marcos noong 2022 at ito ay napaka-crucial talaga, the support, kasi alam naman natin na nung panahon ng kanyang ama sa martial law ay matindi ang sinapit ng mga kapatiran nating Muslim. Yung isa nga sa reference natin dyan ay yung Jabi Massacre, Marami daw mga kamusliman na talagang binasakar ng time na yan. So, issue si Apo Lakay sa Jabida, di ba? Isa yan sa naging issue sa kanya dati. Ganiloko. Okay? Ganun pa man, sinabi ni Chairman Norm Miswari na ang kasalanan ng tatay ay hindi pwedeng manahin ng anak. Kaya todo suporta. Todo suporta, sinuportahan niya yung unity team ni BBM at ni Sara Duterte at the time. Ngunit, sa termino ng presidente ng kanyang sinuportahan na inilabas ng Sandigan Bayan, 3rd Division and conviction nito sa kasong graft. Ayan po, under the administration of this Marcos regime na ito. Okay? Ang reklamo ay may kinalaman sa termino noon ni Miswari bilang dating ARMM governor taong 2000 at 2001. Tagal na nun, 2 years pa lang siyang nag-ano dito. Dismayadong ibang matataas na opisyal ng MNLF sa nangyari. Ayon kay MNLF Davao State Chairman Monk Ulamit, gawa-gawa lang ang kaso na yan laban kay Miswari. Alright. Kinwestiyon naman ni Ulamit kung bakit ganito ang balik ng Marcos Jr. administration kay Miswari sa kabila ng suporta nito sa kanya noong nagdaang eleksyon. Mga kababayan. So ang nangyayari dito, ganito. Ayun nga, nadinig natin yun. Napanood ko yun. Nadinig na sumuporta si Norm Miswari sa kandidatura ni PBBM sa Uniteam. Yan, yung Uniteam na yan. At sinabi niya nga rin yun na ang kasalanan ng ama ay hindi maaaring maging kasalanan ng anak. Na pinaparating niya doon na parang iba kayo, magkaiba kayo. Magkaiba kayo ng layunin, magkaiba kayo ng magiging trabaho. 'Di ba? So ito yung parang pinagkakatampo-tampo na. Yung sabihin na lang natin yung pinagkakatampo-tampo ni Miswari. Na nandiyan na, nakaposisyon na, okay na lahat. Tapos biglang siya ay kakasuhan. Naku, ano na namang nangyayari. Ayun, parang halos lahat ng mga sumuporta sa administrasyon ngayon ay talagang unti-unting nawawipe. Ibig sabihin nawawala. Talagang tinatanggal, parang ganun ang nangyayari. Yun ang iniisip ng ilan. Na pagkatapos ng lahat, ganto, ganyan. Kaya lumabas yung salitang gamitan, yun. Na hindi naman sa akin galing, madaming nagsasabi, kahit nga sila nagsasabi ng mga ganun. Diba? So, yan yung lumabas. So, pagkatapos ng lahat ay gano'n na lang. Pagkatapos ng suporta, gano'n na lang. 'Di ba? Parang, syempre, ako naintindihan ko rin sila na katulad ito ni Miswari na, sige, medyo unfair. Unfair talaga yon na, pagkatapos ka naming suportahan, ganito, ganyan. Hindi ko inaano yung desisyon ng administrasyon. Kung anong desisyon nila. Kung meron talagang kasalanan si Miswari, is kailangan niyang panagutan yon. 'Di ba? Hindi naman pwede na dahil sinuportahan mo si PBBM, dahil sinuportahan mo yung presidente,
kailangan konsintihin na kung meron talagang may maling ginawa talaga. 'Di ba? Yun mali yun. Alam natin hindi dapat kinukonsinti yun. Pero kung medyo kaya naman palagpasin o hindi naman ganun kabigat kasi grab ang bigat nun. Ngayon, kung yun na naging susi para mapagtakpan yung suportahan kita para pag nanalo ka, mapagtakpan yung kaso ko. Pero ang tagal na nun eh. Ang tagal na. 2001 pa yung kaso ni Miss Waring ganun na ibinabalik ngayon. 'Di ba? Parang pati si Miss Waring naungkat na yung kaso na hindi naman dapat maungkat na. Parang nabao na ata sa lupa yung kaso na yun. 'Di ba? Parang ibinalik pa. No? Kumbaga, may punto naman dito sa administration. May punto rin si Miss Waring. 'Di ba? Na nandiyan kami sa likod mo pagkatapos ng lahat ganito. No, ganun. Pero may punto rin naman yung kabila na baka syempre baka malaki yung naging atraso ni Miss Wally na kailangan niyang panagutan na hindi niya napanagutan noon. Pero ang gara naman, sa tagal ng panahon, bakit ang tagal-tagal na noon, bakit ngayon pa siya papanagutin? Kung kailan na 2001, tapos 2024 na, ilang taon na nakalipas, dekada na. Diba? Ay, hindi naman ito kaduda-duda at hindi naman ito bago sa atin dahil marami po sa atin ang sumuporta, no? Like for example yung iba nga sumuporta like yung kanyang ES executive. At marami pa doon na kanyang tinanggal o kaya ay pinagsawalang bahala nung siya ay nanalo. At kung sa usaping utang na loob lang naman din ang pag-uusapan, na isa na dyan si PRRD. Bakit? Dahil sa mga nagdaang mga administration, talagang pilit inilaban ng Marcos family na ipalibing yung kanilang tatay sa libingan ng mga bayani. At lahat ng mga nagdaang mga administrasyon ay hindi nila yan pinayagan. Tama. Only this Duterte got balls, no? Napayagan kahit alam niya na maraming tututol na mga dilawan, nasasabihin hindi naman siya bayani, pero it's only under the administration of Duterte. Ngayon, regardless of all, kung talagang ikaw yung taong may utang na loob or at least marunong kang tumanaw, hindi mo basta hahayaan na mangyari ang mga pangyayaring ito sa bansa mo. Lalong-lalo nang alam mo ipinaglalaban ni Tatay Digong dito ay laban ng bayan. Diba? Tama 'yon. Kung meron kang palabra de honor, 'di ba? Kailangan marunong kang tumanaw ng utang na loob. Yung utang na loob na sa tama, 'di ba? Gaya noon yung pagpapalibing nga kay Apo Lakay. Sinasabi ko noon, napakaraming administrasyon ang nagdaan. Kahit anong request nga ng mga Marcos na ipalibing si Apo Lakay dito sa Pilipinas, sa libingan ng mga bayani, is walang nag-aaproba, walang pumapayag, halos pinoprotesta sila at kung ano-ano yung masasakit na salitang ibinabato sa kanila. 'Di ba? No, bakit diyan mo palilibing? Hindi naman bayani yan, ganito, ganyan, pinahirapan ng bansa. Ganun yun eh. Ganun yung nagiging noon. 'Di ba? Salita noon. Pero nung naupo si Tatay Digong, 'di ba? Kaya nga ako nagtataka ako dun sa iba eh. No? Na merong masamang balak ang mga Duterte sa mga Marcos, gustong pabagsakin ng mga Duterte. Alam nyo ba, nung nasa posisyon si Tatay Digong, pagkakataon na nila yon para hindi papasukin ng Marcos, ang mga Marcos sa panunungkulan. Pagkakataon na nila yon para hindi na sila pabalikin. Diba? Hindi nyo ba napapansin yon? Pero anong ginawa ni FPRRD? Sinuportahan ang unit team. Itinandem si VP Sara kay PBBM. Di ba? Samantalang madaming tumutulak kay VP Sara na tumakbo bilang presidente. Di ba? Pero hindi pinaunlakan ni VP Sara. Sa halip, sinuportahan niya si PBBM at nag-vice president siya. Di ba? At isa pa, yun nga, si FPRRD lang ang may lakas ng loob na ipalibing si Apo Lakay dito sa Pilipinas at sa libingan ng mga bayani na hindi nagawa ng mga nakaraang administrasyon nun. 'Di ba? Doon pa lang is parang napakalaking utang na loob yun. 'Di ba? Napakalaking dapat tanawin. Malaking ipagpasalamat. 'Di ba? Sana yun na lang ang tinitignan eh. No, dahil siyempre respeto kay Apo Lakay, respeto sa kanyang ama, respeto sa kanilang ama. Yun eh. Di ba? Kahit siguro si Apo Lakay malulungkot sa nangyayari. Di ba? Sa nangyayaring gulong ganyan.
Na, pagkatapos akong bigyan ng pabor netong mga to, bakit sila nagkakaganito? Sa tingin ko, hindi natutuwa si Apo Lakay sa nangyayari ngayong yan. Sa akin lang. Diba? Walang kahit sino na nasa administrasyon noon na naglakas loob dahil takot sila sa mga sumbat ng mga tao, sa mga salita ng mga tao. Pero si FPRRD is naglakas loob talaga siya. Kahit anong sabihin niyo sa akin, wala akong pakialam sa inyo. Basta ang importante, masunod na malibing si Apo Lakay dito sa Pilipinas sa libingan ng mga bayani. Ginawa niya yun. Sa kabila na tatanggap siya ng mga consequences na hindi alam kung ano. Kung ano magiging feedback sa kanya lahat. Sinalo niya lahat yun. Hindi nakataka-taka yung walang utang na loob na yan. Tuloy natin, no? So, kinundin na naman ni Olamit ang ginawa ng Administrasyong Marcos sa MNLF leader at galit ang mga tao nila sa ground sa nangyari. Tawag nila kay Marcos ay traidor. Hindi talaga ito sincere sa kapayapaan ayon pa kay Olamit. Ayan. Magpapatawag naman sila ng meeting para pag-usapan ang susunod nilang hakbang. Okay? Ngayon, I think last year, meron akong ipinakita sa inyo na interview natin dito kay Commander Haji at galit na galit siya. Ito po ay nung panahon na sinugod, no? At pinagbibintangan naman itong si Commander Pando, no? Si Commander Pando na mayor ng mayor nun. Nakalimutan kung anong lugar 'yon, pero pinagbintangan naman itong si Commander Pando, at syempre itong mga kanyang mga commander, isa dito ay galit na galit, no, kay Marcos. Kung babalikan natin, ito po ay naiipong galit ng mga kapatiran nating Muslim at hindi po natin basta maliliitin itong mga galit nila. Part of this. Hindi, talaga syempre parang masakit yun kay Miss Wari na sinuportahan kita tapos ganyan ang mangyayari. O gaya nung iba, di ba? Yung nangyayari ngayon na ibang mga kasama since day one nung election is isa-isang nawala, 'di ba? Sana hindi ganoon eh. Parang alam mo parang may nagtatanggal sa kanila diyan no? Sa tingin niyo ba mga katunay, si PBBM mismo nagtatanggal sa kanila o katulad niya kay Miss Wari, kakasuhan si Miss Wari? Siya ba? Parang ako naiintriga eh. 'Di ba? Parang naiintriga ako, parang hindi ba merong nangunguna sa desisyon niya o mga bulong-bulungan sa tabi-tabi niya? Di ba? Kasi halos lahat naman ng dikit niya nung eleksyon, sumuporta, ganyan kasama, is nagkakaganito. Di ba? Baka bukas makalawa, puro dilawan na yung mga nasa paligid ni PBBM. Nako, PBBM ha. Tandaan mo, PBBM. Eto payo ko. Yan sana. Ako siyempre, gusto ko maging maayos eh. Tutuusin. Ayoko nga lang gulo eh. Pero PBBM, huwag kang magtitiwala sa mga dilawan. Sa totoo lang, sila ang nagpabagsak sa iyong pamilya. Sila ang nagpalayas sa inyong pamilya. Sila ang nagpahirap sa inyo. Sila ang umalipusta sa inyo. Sila ang nagbansag at nagsabi sa inyo na kurakot at magnanakaw at huwag natin banggitin kasi bawal dito. Ayan. Diba? Halos itakwil nila kayo dito sa ating bansa. Diba? Halos bastusin ang katawan ng iyong nasirang ama. Sila lahat ang may gawa niyan. Sana naman, PBB, huwag kang magpapadala sa mga usok na ginagawa nila. Diba? Mahirap eh. Nakakapanghinayang, sir. Mr. President. Nakakapanghinayang yung gano'n. Kung sakaling ikaw ang madadala sa kanila, hayaan mo sila, madala mo. Pero huwag kang magpapadala sa kanila, sir. Diba? Ako, idol ko talaga noon, mga Marcos, lalong-lalo na ang tatay ni PBBM. Ang pamilya ko, kami, Marcos loyalist kami. Diba? Pero ako gusto kong maging balanse muna ngayon sa nangyayari. Gusto kong may makita ako na tama. Diba? Kasi kung may nakikita akong mali, hindi ko kinukonsente yun. Sasabihin ko yun. Pero kung tama ka, kakampihan ko kayo.
kakampihan kita, di ba? Ganun. Kahit hindi importante yung pagkampi ko. Di ba? Pero PBBM, sana, huwag kang magtitiwala sa mga ganun. Huwag mong sayangin ang inyong pagbabalik sa Malacanang. Huwag mong sayangin ang natitira mong taon sa panunungkulan, sa iyong termino. Sa ganyan. Mas maganda yung magkaroon ka ng sariling paninindigan kaysa makinig sa kanila. Galit ng ating mga kamusliman. Pang ilang sulat namin na kung gano'n, kung hindi mo ginagawa niya ng aksyon, hindi mo inaano ang justice na hininga namin na ang ibig sabihin diyan, ayaw mo sa Eminilet, ayaw mo implement agreement, at ayaw mo rin i-open ang resumption mo pisto. So gusto mo kami maghiwalay na sa inyo, ayaw namin na makisa sa iyong policy as one people. Motos kay Galvez. Si Galvez ang gumagawa ng ganitong klaseng pagdadaya naman muli sa Bangsamoro. Yun na ginawa ni Galvez, nag-issue siya ng Memo of Understanding Circular 26 o 62 para ipasurrender ang armas na itatago lang, ilalagay lang sa kampo. Dahil ang sa agreement natin na naset aside namin ang struggle, armed struggle, ang naiwan na lang sa amin ang political and economic struggle. Political ito, hindi rin nyo in-implement. Economic, hindi nyo rin tinutulungan ng Eminilet. Sige lang kayo, pangako. Nako. Pangako kayo ng livelihood. Wala naman dumarating. Dinig natin yung yung galit ni Miss Wari. 'Di ba? Kasi alam ko 'di ba sa Emily parang siya yung pinapakinggan o parang may talagang mataas ang posisyon ni Miss Wari. 'Di ba? Ramdam na ramdam mo yung galit niya do sa pagkasalita niya 'di ba? Nako, PBBM dapat magsalita ka din dito, ipaliwanag mo yung ganyan. Kaysa magkagulo ng ganyan, 'di ba? Pumupunta ang budget para diyan. Dahil alam nyo, the bomb cannot solve the problem of Mindanao. Bomb cannot make peace in Mindanao. Without the Emirates, Mr. President, I will tell you, there shall be no lasting peace in Mindanao. Dinig mo yan, Mr. President. Ito months ago pa ito, last year pa ito sinasabi last year pa ito. Kaya hindi na ako magtataka. Hindi sa pinopromote natin yung violence, pero ito po accumulated na galit ng mga tao. At lalong na pag ang ginalit mo ang mga kapatid nating Muslim, Mr. President, Alam sana natin yan, ang mga kapatid nating Muslim is talagang pag nagsalita yan, may isang salita ang mga Muslim. No? Hindi nila binabawi yan basta-basta. Basta sila ay nasa tama. Ganun yun. 'Di ba? Kaya dapat is marisolba to Ito na naman, may problema na naman si presidente natin dito. Dapat marisolba kung ano man ang hinaing ni Miss Wari. No, dapat niyang ipaliwanag o kausapin niya si Miss Wari kung anong nangyayari. 'Di ba? Yun ang kulang yung communication, 'di ba? Kaya hindi nagkakaintindihan Yung mga nagagalit kay PBBM is para nakukulangan sila na dahil hindi parang hindi nakikipag-communicate masyado, hindi nagsasalita. 'Di ba? Kaya syempre ang sagot niya, nasaan na? 'Di ba? Parang binabaliwala, hindi pinapakinggan. Mas maganda talaga yung communication. Yun ang nagiging kulang Kaya nagkakaroon ng gulo na ganito. Pero kung merong communication na maayos, 'di ba? Kinakausap ng ating presidente kung ano yung hinaing, 'di ba? Yun ang maganda Katulad na ginagawa ni Ms. Wari na nagsasalita siya ng ganyan, is marinig ng presidente natin na ganyan, may hinaing pala si Ms. Waring ganito. Pakinggan niya. Ngayon, sa kanya ipaliwanag. Mas maganda yung nadidinig mo Lahat ng mga hinaing sa'yo, kung ano yung pagkukulang na nagagawa mo. 'Di ba? this will come to your attention. Huwag po tayong pa-PR, pa-pogi na ganito na tinutulungan natin mga kamusliman natin. Pero sa likod naman ng ito, may mga nagagalit na talaga. And this is in line, mamaya papakita ko sa inyo yung advisory ng Australian government. Kasi talagang pinarticular Mindanao, sabi And even in the Philippine Archipelago. So please, Mr. President, pakinggan nyo naman kami. Pakinggan nyo naman kami. Huwag mo pabayaan itong naman si Secretary Galvez kung ano-anong karabulastugan, magawa naman ng agreement. Anong agreement? Nandiyan yan ang final peace agreement. It's legal, international by nature, by character, the former treaty. Yun ay isang treaty. Bakit yun ang hindi implement? Para tulong sa mga tao wala nang magkain. Maubo tuloy sa galit, Mr. President Marcos. Lang kayo promise, sige lang kayo commitment.
Galit na galit si Miss Wari. Kung Sige ka lang yung Seryoso si Miss sige Wari. lang kayo pa-PR, sige lang kayong, ano yun, pa-picture ng pa-picture. puno na ang salot, ay wag ko lang sa inyo. Gusto niyo ba, babalik naman ang MNLF? Naku. Babalik naman, pulutin ang nabaril na sa kampo nila na doon na naka-stack, kinalawang na. Nako. Naku, wag naman sana, naku. Eto na nga doon, wala na nga nagiging problema eh. MNLF, wala nang problema eh. Ispayapa na eh, no? Yan yung sinabi ni Miss Wari na, nandoon na lang sila sa mga kampo-kampo nila, wala na, nananahimik na, halos kalawangin na yung mga armas nila, hindi na ginagamit. No, wag naman sana dumating sa punto, no, ayan na naman, na magkaroon na naman ng gulo. Kaya mas maganda talaga is mag-usap ng maayos, magkaroon ng paliwanag to. 'Di ba? Communication ang sagot sa lahat ng nangyayaring to. 'Di ba? 'Yun ang kulang. 'Yun ang dapat magkaroon. At yung mga langaw, yung mga alitap-tap na nasa paligid, no, pagtatanggalin muna 'yon. Kailangan ayusin itong gusot na to dahil nakikita naman natin, no, nadidinig natin kung paano magsalita si Miss Wari. Talagang seryoso siya sa sinasabi niya. Talagang galit na galit siya sa nangyayari. No? Dapat 'yan binibigyan ng aksyon. 'Di ba? Iba magsalita mga kapatid nating Muslim. Iba talaga. 'Di ba? Pag sinabi na 'yan. Ganun 'yan. Matatapang ang mga kapatid nating Muslim. Wala na kami antayan for 50 years. 50 years nag-antay kami ng implementation hanggang wala. Sorry lang, Brother Joe. Go ahead In-explain ko lang talaga ang katotohanan, brother. Paano i-implement nila? If they're really essential to implement the 1996 agreement, they should have first to open the resumption of peace talk para mapag-usapan. Dinig mo yan. Ngayon, ito ang tanong. Instead na i-reopen ang resumption of talks, okay? Aside from dyan sa resumption of dialogue with China, kasi external yun eh. Internal, meron tayong problema, Mr. President, no? Resumption of talks, okay? Pakinggan mo ang kapatid natin Muslim, okay? Ano ang ginawa mo sa administrasyon mo? Pinapahuli ninyo ang kanilang leader na si... Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay News PH. At syempre natunghayan natin si Sir yung nagsasalita kanina at si Nur Miss Wari. Yan, talagang syempre nakakasama ng loob at ang dami talagang aalma yan dahil leader nga naman nila yan. Tapos ganyan ang nangyayari. Parang pinapahuli pa. 'Di ba? Kailangan is magkaroon talaga ng paliwanag yan. No? Pakikipag-usap ng maayos. 'Di ba? Yun ang susi sa lahat. Uulitin ko, communication. 'Di ba? Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.